Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 sundalo patay sa engkwentro kontra NPA sa Camarines Sur. Pagkasawi ni Cabral kinumpirmang dahil sa blunt trauma mula sa pagkahulo. Pilipinas nagkamit ng 50 ginto sa 2025 SEA Games. Nagtapos sa ika-6 na pwesto. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kinumpirma ng Philippine Army na 2 sundalo nito ang nasawi habang 3 ang sugatan matapos ang engkwentro sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa kabundukan ng Barangay Kabungan, Balatan, Camarines Sur nitong Biyernes ng tanghali, Disyembre 19. Ayon sa Camarines Sur Police Provincial Office, nagsasagawa ng combat operation ng tropa ng 9th Infantry Battalion at 9th Infantry Division nang makasagupa ang rebeldeng grupo. Kabilang sa mga napatay ang isang first lieutenant at isang sarhento, habang patuloy na ginagamot sa ospital ng 3 sugatang sarhento. Patuloy ang pursuit operation ng militar habang kinundina ng 9ID ang umano'y paggamit ng anti-personnel mines na labag sa international humanitarian law. Naglatag na rin ng checkpoint at inspeksyon sa mga ospital ang pulisya upang maharang ang mga tumatakas na rebelde. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na labi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang narecover na katawan sa isang bangin malapit sa Boed River sa Benguet noong Huwebes. Ito ay matapos na pumayag na ang pamilya ni Cabral na isailalim siya sa DNA fingerprint testing, gayon din sa autopsy para makatulong sa pagtukoy sa sanhi ng pagkamatay. Saksi ang asawa nito, isinagawa ang autopsy sa RFU Car Forensic Group noong Disyembre 20 sa Baguio City, kung saan napag-alamang ang sanhi ng pagkamatay ay blunt traumatic injury consistent with the fall. Walang nakikitang senyales ng foul play ang otoridad sa pagkasawi ni Cabral. Sang-ayon sa sinabi ng asawa nito na posibleng aksidente ang nangyari. Nagtapos sa ika-6 na pwesto ang Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Thailand matapos makapagtala ng 50 gintong medalya at kabuuang 277 medals. Pilipinas muli ang itinanghal na Kings and Queens of Southeast Asian Basketball matapos kapwa may uwi ng Gilas Pilipinas ang kampyonato sa men's and women's basketball kontra sa mga koponan ng host nation na Thailand. Kumuha naman ng kasaysayan ng Alas Pilipinas team sa women's beach volleyball matapos matalo ang 8-time defending champion Thailand at masungkit ang kauna-unahang gold ng bansa sa nasabing event. Matagumpay ding nakuha ni Yumir Marshall ang kanyang ika-5 SEA Games gold at kaisa-isang ginto ng Pilipinas sa boxing ngayong edisyon matapos siyang magwagi via split decision sa men's 80 kg light heavyweight kontra Michael Mosquita ng Indonesia. Nagkamit din ng ginto ang mga pambato natin na RP Blue Girls sa women's softball, bowling 10-pin men's team, Peter Grosclose sa men's 500-meter short track speed skating, men's obstacle laser run in modern pentathlon courtesy of Samuel Herman, at Gabriel Dinet sa men's 86 kg freestyle wrestling. Thailand ang opisyal na overall champion sa edisyong ito matapos humakot ng 233 golds at kabuuang 499 medals. Sa closing ceremony kagabi ay opisyal na ring ipinasa sa Malaysia ang hosting ng susunod na SEA Games sa 2027. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Limon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.